No rice. Just bangos and laswa. Kalabasa. Sugo, manamit, sunrise. Tambok ni Guro. Galing kayo nakakuhan siya kang. Sunrise. Ito. Dapat na dito. Bakit naman? Yung recognize na namian mo na sila kung na-recognize mo sila nga. Kung nakatay-day lang muna mo. Mare, puli lang kami. Nag-video ako kayo. So, Ano pa rin? Tambok gilidaan. Pero bisan ang nag-dry sa pambatyagan mo ang tambok ya balahaw, no? Ang taba ng bangos. Inihaw na bangos. Sabaw ng laswa, masarap.
rice, no rice, no rice. Breakfast ko no rice din. Lunch ko no rice din. Hopefully dinner no rice din. Matarget ako reduce ako 5 kilos. Gusto ko mga dirala ako sa 58 to 60. Ano sa ako mga 60 na na. Subong 64. Pero kung strict low carb, mauna 2 weeks 7 kilos na ano nabawas ko in 2 weeks. A strict low carb. Pero ngayon kahit hindi na strict low carb, kaya ko yan in 2 weeks 5 kilos. Sana. Kasi tumatanda na tayo eh. Dapat disiplina sa mga kinakain natin, sa physical activities. Boss kasi pag ako naglo-low carb na ano din yan, nakikisali din. Siyempre kung anong kinakain ko yun din, kung anong inihahain ko sa mesa yun din kinakain. Kanina na lang kami eh. 2 itlog at saka pipino, cucumber. Ano pa? Ano lang to? Itlog lang at cucumber, no? Ayan. Inabot din kami ng ano, ng tanghalian, hindi kami nagutom. Mas maano pa nga tong may rice kasi pag may rice, Dali ang gutom nyo. madali kang magutom. Humihilab yung sikmura mo. Pero pag wala kang rice, parang wala lang. Hindi pa nga ako nagutom, may nagkape lang ako. Matanda na kasi tayo, dapat mag-invest tayo sa ating health. Disiplina lang. Kanina
Kaya gusto ko man lang kumain ng tinapay. Pero, partner ko sa kape. Pero sabi ni Boss Disiplina, ayan tuloy, nagkape na lang, wala nang tinapay. Kinaya naman. Ito, bangus lang at saka laswa. Abuti naman ito mamaya ng dinner. Ayokong mag-intermittent fasting kasi parang pinapahirapan mo yung sarili mo eh. Ako kasi kaya ko namang mag low carb lang, 3 meals a day with coffee. Effective naman sa akin. Pero mas maganda daw yung intermittent fasting kasi maano yan, maganda sa detoxification ng ating katawan. Bumili kasi kami kanina ng tinapay, pero tiniis ko na hindi kumain. 2 days pa lang ako nag-start na naman ng low carb. Pero hindi strict ha. Pang 3 days na pala ngayon. Pero hindi strict low carb. Pag sinabi mo kasi strict low carb, totally no starchy food. Kahit kalabasa, bawal yan. Sa strict low carb. Mga starchy food, mga may harina, mga tinapay na yan, mga lahat na matatamis, kahit fruits na matatamis yan, bawal yan pag strict low carb. Pero very effective dyan sa pagbabawas ng timbang. Kasi hamakin mo in 2 weeks lang, more than 7 kilos ang nabawas ko noon. Ang bilis. Kaya yung mga kakilala ko, nabigla nilang nila ako nakita na gano'n na ako kaliit, nagtaka. Nag-worry sila sa akin. Sabi nila, ano nangyari sa'yo? Nagkasakit ka ba? Sabi ko, hindi okay lang ako. Nag-low carb lang ako, diet lang. Ayun, yung sister nga namin, sister in Christ namin sa community, si Sis Pam, malaki din yun, nasa abroad, magtatrabaho. Nakita niya ako ngayon na umuwi siya, sabi niya, sis, bakit lumaki ka na naman, ikaw pa naman yung ano ko, ikaw pa naman yung idol ko dati, minotivate mo ako, kasi malaki siya. Pero ngayon, ay nako, parang bata. Pitit pa naman siya. Parang bata lang siya ngayon. Lumiit. Siguro sa ano ko lang, sa tansya ko lang, mga 20 kilos din siguro yung nabawas niya sa regular weight niya. Ako nung nag-strict low carb ako in 2 months, 20 kilos ang nabawas ko.
Yeah, very, very, very effective ang low carb. Sa mga gusto dyan magbabawas ng timbang, wala ako sa bahay Dito ako ngayon sa workplace ni boss. Gusto magbawas ng timbang dyan, mag low carb na kayo. Kaya, sasabihin nyo, hindi ko kaya kasi, hindi ko kaya walang rice. No! Simulan mong huwag kumain ng rice. Ulam lang. Kita nyo, tumaba na naman ako. Kasi yung pinaka lowest ko na timbang, nag-low carb ako is 54. Ngayon, 64 na. 10 kilos ang dinagdag. Mas gutumin ka pag kumakain ka ng rice. Pero pag tinanggal mo yung rice, yung mga bread, tinanggal mo yun sa diet mo, hindi ka ginugutom. At lalo na pag tumataas ang sugar mo, pag diabetic ka, very effective talaga ang paglo-low carb. In 4 days, in 4 days na naglo-low carb ka, ibabalik na yung blood sugar mo sa normal. Tested and proven na po yan. Sa akin yun huwag ka lang uminom ng maintenance kasi pag naglo-low carb ka at nagme-maintenance ka pa para sa sugar mo, makahypo ka kasi yung maintenance na mga synthetic na gamot na yan, syempre pinapababa niya yung blood sugar mo, then sabayan mo pa ng paglo-low carb, lalong bababa, maka-hypoglycemic ikaw. Bawal at masama din yun. Yes. Sabi ng doktor ko, masama daw yung sobrang baba ng sugar kasi meron daw yung nakukoma dahil sa sobrang baba ng blood sugar. Meron din diyang minsan nga hindi na gumising. Ayan, wag naman sana. At syempre, balance din dapat. Balance diet. Tignan nyo guys, ang laki ko na Pero dati, lang yan. Maliit ang face ko. Sa 54 kilos. Biruin mo 10 kilos ang nadagdag. Sobrang payat ko naman nun. Nasusuot ko na lahat ng gusto kong isuot. Kaso, parang, syempre, mabilis ang pagbawas natin ng timbang. Yung mga, natin, lumaylay. Lalo na ang dito. Lumaylay ito. Pero, dapat daw, sabayan mo ng exercise para muscle toning. Ayan, tayo sa kwentuhan. Tapos na po akong kumain. Busog na. Walang rice. Gulay lang at bangos na inihaw. Salt na. Busog na, busog na. Sinamahan ko lang ng tubig. Ayan. Ano na yan. Abutin na ako ng dinner na hindi ako gugutumin. Kaya, kayo dyan sa gustong magbawas ng timbang, lang,
Pero dapat naman kasi may meat ka eh, may protein ka. Kasi yung protein, nagpapa-ano yan, ng muscle natin at yung meat, hindi tayo mabilis manamlay pa. Hindi tayo tatamlay. Kaya ayan, kung gusto nyo magbawas at gusto nyo healthy at bumalik sa normal yung blood sugar, yung cholesterol, sabi nga nila itiis ganda, pero sa akin naman hindi naman tiis yun eh, kasi mas gusto ko nga kasi hindi humihilab yung tiyan ko, hindi ako mabilis gutumin. Pero nung normal na kumakain ako ng rice, may mga sweets ako, gusto ko may may merienda, kasi parang after 2 hours or 1.5 hours nagugutom na ulit ako. Pero ngayon, thank you Lord, sabi nga nila na na naman ako tama na sana yun nung nag-low carb ako, pero kumain na naman ako kasi yung mga anak ko sabi nila, mama, ang payat-payat mo, parang hindi ka pinapakain. Lalo na yung pangalawa ko, si Kim, ayaw nun. Ayaw niya ng ako, payat na payat. Dati yun eh, nung pinaka mababa yung timbang ko noon, nung payat na payat ako, pinapunta ako sa city, kumain kami at umorder ng napakarami. Sabi niya, mama, ubusin mo yan, parang hindi ka na pinapakain. Naintindihan ko naman yung mga anak ko eh. Pero sabi ko sa sarili ko, kung gusto kong maging healthy, dapat sisimulan ko sa sarili ko na yun na, kasi tested ko na yun eh. Yung maintenance ko dati, ilan, may cholesterol, may sugar pa ako, may high blood, may sa heart, palpitation. Pero nung strict low carb na yon, siguro maniwala kayo sa hindi, na naranasan ko na hindi ako uminom ng lahat ng maintenance ko for 3 days. Yes. Pero sabi ng doktor ko, wag naman ganun. Anuhin mo lang. Ang delikado daw kasi yun eh. Wag naman ganun. Hati-hati lang. Para wag mabigla. Ayan, kaya't hanggang ngayon, hati-hati lang yung maintenance ko. Na-maintain ko na yun hanggang ngayon. Dati kung gumagastos ako ng more than 100 a day sa maintenance ko, ngayon mga 50 na lang, 50 pesos na lang. O diba? Ang laking tulong din yon sa budgeting ng isang nanay. And of course, ang pinaka-punto doon ay yung health natin. Dapat good health para gawa pa natin ang mga natin dito sa obligasyon natin sa pamilya natin at sa ating syempre family, of course. Kaya guys, hanggang dito na lang, until next video. Ito po ang inyong Mom's Krelin, Inday Kre, yun ang tawag sa akin kasi Inday Kre. Nagsasabi sa inyo na kung gusto nyo maging healthy, ay kumain lang tayo ng tama at masustansya.